Pagpalang araw na naman po, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Minsan pa, nasa programa po tayo, ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Gumagamit po tayo ng Biblia sa layunin, hindi po tayo makapandaya ng tao, kundi upang ipabatid lamang sa mga manunood kung ano po ang pananampalataya nila, kung ito po ba'y nakarelate sa kasulatan. Ito po ba'y tumpak sa kasulatan. Marami pong tao ang mga taong reliyoso. Pero ang malaking tanong, ito ba'y nakarelate sa turo at aral na salita ng Panginoon Diyos ayon sa kasulatan? Kasi po ang kasulatan o ang Biblia, dito po nakasulat ang salita ng Panginoon Diyos. At dito mo matutunghayan ang salita ng Diyos na iyong sasampalatayanan. Kaya tayo po gumagamit ng Biblia. Po, Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming paghaharal ng iyong salita. Buksan mo ang puso at isip ng bawat isa ng mga nanonood ng aking pumunting video, nawa magliwanag sa kanila ang iyong salita. Kung sila man po ay may bigat sa buhay yung paghahanin, kung saka meron naman po silang iba't ibang sakit, yung pagalingin. Sapagkat tunay po sa iyo, Panginoon Diyos, ay wala pong imposible. Ang lahat ng bagay ay pawang posible. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano po, babasa tayo ngayon sa kasulatan. Ang binabasa ko pong Biblia ng mga pastor, kung tawagin, poimen. Meron po nakalagay dito sa libro ni Propeta Isaiah 66:17. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano, sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong ardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang ayok na marumi. Yan, ano po? Meron pong sinabi rito na yun, nagpuprosesyon. Meron na po pala nakasulat sa Biblia ang word na nagpuprosesyon. Na ito pong mga tao dito na tinutukoy, sa Old Testament po ito, ano? Kasi si Prophet Isaiah. Ang ganong gawain po pala ay gawaing pagano. Ano po? Gawaing pagano. Hindi gawaing Kristiyano. Kasi po kung Kristiyano ka, o tunay kang Kristiyano, hindi ka magpuprosesyon. Hindi mo gagawin yon. Kasi sa prosesyon, anong dinadala nila? Rebulto, imahen. Kasi po ang totoong Kristiyano, wala po siyang paniwala tungkol sa mga himayin o mga rebulto. Kaya hindi po pwedeng magprosesyon ang tunay na Kristiyano. Unang-una po, ang Kristiyano, hindi po itinuro sa kanila ang magprosesyon. Ano po? Tingnan natin ang kasulatan. Dito po, sandali lang, hinahanap ko, alam niyo naman pong estilo. Wala tayong anumang kodiko.
Dito po sa libro ng Gawa, 11, nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. Ayan, Saulo. Itong Saulo po, ito po yung si Apostol Pablo. Ano po? 26. At nang kanyang matagpuan, ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon nakasama ng iglesia. Ibig sabihin ng iglesia, mananampalataya kay Jesus. At nagtuturo sa maraming tao doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano, ang mga tagasunod ni Jesus. Ayun, maliwanag po ano. Yang mga Kristiyano pala, tagasunod ni Jesus. Ngayon, alam ni Jesus ang batas ng Diyos na kanyang Ama. Kaya hindi niya pwedeng iutos sa kanyang mga tagasunod ang prosesyon o magdadala ka ng ribulto, bibuhat-buhat mo sa iyong balikat at nililibot mo mula sa isang lugar, ililibot mo at ibabalik mo sa isang lugar na pinanggalingan niya. Hindi po ituturo ni Jesus yung kasi ang batas ng Diyos ay ito po. Sa basahin natin ano? Exodo. Ito po ano? Sa Exodo 20 verse 4. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. 5. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguhing Diyos. Ang kasalanan ng mga hanak hanggang sa ikatlo at ikahapat na salinglay. Sabi niya, ano po? Maliwanag po, ano? Ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa ng imahen. Ngayon, yung inililibot po sa prosesyon, yun po ay imaheng gawa sa kahoy. Maaaring gawa sa iba't ibang materialis na bagay. Ano po? Yun po ay isang bawal. Diyos na nga po nagsabi, ano sabi niya? Huwag kang gagawa. O sino po ba yung gumagawa ng imahe sa ating panahon? Wag naman po kayong masaktan, ano? Wala tayong pinipersonal. Ang gumagawa ng mga himayen na tinatawag nilang mga santo or santa ay walang iba kundi mga Katoliko. Iskultor na Katoliko. At yung ginawa po nilang mga himayen, yan po'y dinadala sa simbahan upang ipabasbas, ipabendisyon sa mga pare. At kapag yan po ay nabindisyonan na, nabasbasan ng pare, yan po ay dinadasalan na, niluluuran na. E di, ibig sabihin po, yung utos ng Diyos, basahin ko muli Exodo 20, 4. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Yung imahen po ngayon na ginawa ng iskultor ng Katoliko, dinala mo doon sa simbahan, pinabasbas o pinabindisyon mo kay Padre,
Yun po'y kanila nang sasambahin na parang Diyos. Di labag na labag po pala yung sulat ng Diyos o yung salita ng Diyos na huwag kang gagawa. Exodo chapter 20 verse 4. Kaya po yung nagpo-prosesyon ay gawaing pagano, hindi gawain ng isang tunay na Kristiyano. Anong tawag doon? Laban po sila sa Diyos. Nilalabanan nila ang Diyos. Yung mananampalataya kay Kristo na sinabi ni Apostol Pablo dito po sa Gawa 11:25, 26, hindi po sila tinuturuhan na magprosesyon ng mga tao. Bakit po? Alam ng Panginoong Yesus ang batas ng kanyang Ama. Huwag kang gagawa ng imahen. Bawal po yun. Tandaan nyo po yan. Kaya kapag tunay kang Kristiyano, hindi ka sumasama sa mga yan. Hindi ka nakikipagprosesyon. Tignan naman natin. Kasi po yan ay gawain ng mga pagano. Yang pagano po mapaniwala sa maraming Diyos. Parang Katoliko po. Ang dami po nilang kinikilala, dinadasalan ng mga Diyos-Diyosan. Halimbawa, Santa Maria. Sinabi ba ni Santa Maria, gawa niyo ko ribulto? Ipagrosaryo ninyo ako? Dasalan niyo ako? Gawin niyo ko mediatrix? Wala po sinabi si Santa Maria ganyan. Ginamit lang siya ng Diyos para ipanganak po ang tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Meron po dito, ang sabi ni Apostol Pablo sa 17:29, sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na ang kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan ng ginto o pilak o bato na pawang lika ng isip at gawa ng kamay ng tao. Ano sabi po? Hindi. Ulitin natin sapagkat ay mga anak ng Diyos. Yung tinutukoy po di Pablo sa kanyang pangangaral sa Atenas. Yung mga tao sa Atenas po, mahilig sila sa maraming Diyos-Diyosan. Yang estilong malapagano estilo. Tingnan po ninyo salita ni Pablo. Dito na lang po sa 17:16. Abang sina Pablo, abang sina Silas at Timoteo, inintay si Pablo sa Atenas, tapasin niyang puno ng Diyos-Diyosan ang lungsod. Kaya't nabagabag ang kanyang espiritu. 17. Kaya't nagipagpaliwanagan siya sa loob ng mga sinagoga roon sa mga Hudyo at sa mga Entil na sumasamba sa Diyos at sa sinumang makatagpo niya sa liwasang bayan araw-araw. Kita niyo po, araw-araw nakikipagliwanagan si Pablo doon sa mga sumasamba yung mga sumasamba sa Diyos. Kasi po yung bansang Atenas ay napakahilig po nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya yung mga tao sa Atenas, bukod sa Diyos, sumasamba sila sa Diyos. Sumasamba pa sila sa maraming Diyos-Diyosan. Kaya po'y pinaliwanag ni Pablo ang bagay na ito. Tayo'y mga anak ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, isa kang Kristiyano. Kapag Kristiyano ka na, hindi ka na dapat sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o maraming Diyos.
Yun po ay gawaing pagano. Nagpo-prosesyon pa po sila. Ano po yung prosesyon sa ating panahon, lalo na ngayon po? Dumadating na naman po. January. Anong tawag dyan? Lastrasyon. Ano po nililibot nila dyan? Rebulto o imahen. Kuno ni Jesus. Yung ano po yan? Nazareno. Yung mukhang hindi mo malaman, nakakatakot. Ang itsura. Totoo yan, nakakatakot ang itsura noon. Ano po? Sige nga po, pag bigla-bigla, nag-brown at biglang naggilaw, ang nakaharap sa'yo, malanegro, hindi ka ba matatakot? Kaya po yan. Ayan, ipagdiriwang na naman po tayo sa balita. After 3 years, ibabalik na muli ang lastrasyon. Marami na naman mga deboto ang sasama dyan, sigurado. Nung hindi pa po nag-pandemic, yung ihos, namatay mismo doon, ha? Namatay mismo. Inatake. Di ko lang alam kung anong taon po yan. Basta inatake po yung ihos. Hallelujah. Yan po pala ay paganong sistema o ginagaya yung mga pagano sa panahon ni Isaias, Propeta Isaias. Nagpuprosesyon. Tandaan po natin kung ano po yung nakasulat sa Biblia, nakasulat po. Unawain nyo lang po, intindihin ninyo. Higit sa lahat, tanggapin ninyo. Maliwanag po eh. Anong sabi ng Diyos? Balikan natin yung salita ng Panginoon Diyos sa Exodo. Para lang po mas maliwanag, Anong sabi ng Panginoon Diyos? Sa verse 3. Exodo 20 verse 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Small letter po yung Diyos. D-I-Y-O-S. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya kung totoo kang mananamba ng Diyos o totoo kang Kristiyano, hindi ka dapat sumasama sa mga prosesyon. Ngayon, marami pong nagsasabi sa mga tao, kapag sila naman daw po ay mga Kristiyano, hindi sila Kristiyano. Nagkukunwari lang silang Kristiyano. Sino po yung mahilig magprosesyon? Di Katoliko. Anong tawag ng simbahan dyan? Universal Church. Universal Church. Ang tawag po nila dyan. Kasi nga daw po, pangbuhong mundo, yung Iglesia Katolika Romana. Pero anong ginagawa nila? Nagpuprosesyon. Yun nga po sa panahon ng Old Testament, si Prophet Isaias, sinabi niya, basahin nga po natin mo. Hindi po tayo na-personal, nagbabasa po tayo. Kaya nga programang ito, tunay na pagbubulgar. Tunay. Kasi maraming pagbubulgar, hindi tunay. Kaya nga ginawa ko po, ang tunay na pagbubulgar ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Biblia po, hindi ayon sa akin,
ayon sa Biblia. Ano pa? Basahin natin muli, ano? Isaiah 16:17. Ang sabi ni Yahweh, ano pong sabi ni Yahweh? Ang Yahweh po, Diyos, God Almighty, na may likha ng langit lupa. Anong sabi niya? Malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Sumasama sa nagpoprosesyon patungo sa sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy at daga at iba pang mga ayop na marumi. Ito po yung mga panahon po nila noon. Na naman sa panahon natin, kopyang-kopya. Nagpo-prosesyon po sila. Anong sabi ng Diyos? Malapit na. Malapit na ang wakas ninyo. Labag na labag ang utos ng Diyos di ba laban sa Diyos ang mga yan? Tapos sasabihin nila, kami naman, Kristiyano rin naman. Kung Kristiyano kayo, nagturo ba si Jesus sa mga Kristiyano na magprosesyon kayo? Umanap kayong talata na sinabi ni Jesus, magprosesyon kayo. Ano pa tawag nila dyan sa mga prosesyon? Tradisyon. Kasi po, tradisyon po talaga yan. Tradisyon ang tawag din dyan. Kung tradisyon naman po, ano naman sinasabi ni Pablo? Si Pablo po, apostol ng mga Entil. Tayo mga Pilipino, Entil po tayo. Kaya si Pablo po, ang apostol natin na mga Hentil. Purihin ng Panginoon. Ayon po sa nakalagay sa Biblia. Ano po? Kung may leader ka sa simbahan, naniniwala ka, hindi maniwala ka. Pero pagdating po sa tagapangaral, yung apostol po ng Biblia, si Pablo sa mga Entil. Okay. Ano po sabi naman ni Pablo tungkol sa mga, binasa ko kanina. Sa 17, balikan nga natin, ano? Ano po sabi niya sa Gawa 17? Anong sabi niya? Sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Pag sinabi pong anak ng Diyos sa Biblia, dito po sa libro ng 1:12, ganito ang nakasulat. Ano po? Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Yun. Lahat ng sumampalataya kay Jesus, binigyan po ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Hindi po tayo anak ng Diyos, literally. Gawa po tayo sa alabok ng lupa. Nabuhay po tayo sa kasalanan. Yun po ang landas na pinili natin. Imbis na yung gusto ng Diyos, ang pinili natin yung masamang gawain. Ano po? Kaya nabubuhay po tayo sa kasalanan. Pero nung dumating na si Pablo, pinangaralan niya po yung mga tao sa Atenas. Kung tawagin po ito, Athens, Greece, na sila po ay mahilig sa maraming Diyos-Diyosan. Kaya sinabi niya sa kanila, tayo mga anak ng Diyos. Ibig sabihin,
Huwag ka sasali dyan. Huwag ka sumamba sa mga Diyos-Diyosan. O sige po, basahin natin muli. Sa Gawa 17:29, sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na kanyang pagka-Diyos ay may lalarawan ng ginto o bato na pawang likha ng isip o gawa ng kamay ng tao. O ano daw po? Gawa sa ginto, pilak o bato. Gawa. Ibig sabihin ng gawa, ginawa. Yung po ba nililibot nila sa translasyon? Hindi po ba ginawa yon? Ayon sa kasaysayan. Galing sa abroad yun eh. Nakasakay ng barko. Nasunog yung barko. Hindi daw po nasunog. Yung rebulto. Kaya siya naging maitim. Ayon din po sa kasaysayan, yung po palang kahoy na yon, kapag tumatanda na, tumatagal, nagiging itim ang kulay. Ang dami pong napapanood sa YouTube tungkol sa Nazareno na yan. Nung papunta po dito sa Pilipinas. So ngayon, yung nasa Pilipinas, sa Quiapo, gumawa po sila ng replika. Yung galing sa abroad na nasunog, yung barko, yung hindi raw po nasunog, kaya naghimala. Dito naman sa Pilipinas, ang ginawa nila, gumawa sila ng replika. So yung galing sa abroad, tinanggalan nila ng ulo, at yung ginawa nilang replika, yung ulo ng replika, nilagay po doon sa original sa galing sa abroad. Yun naman isa, yung ulo nung nasa abroad, nilagay naman doon sa ginawang replika sa Pilipinas. Kaya dalawa na po sila. Naintindihan nyo po ba? Halimbawa, dumating yung imported. Okay. At saka sila gumawa ng isa sa Pilipinas. Di dalawa. Ang ginawa ngayon, pinutol yung parehong ulo. Pinagpalit, switching. Kaya yung dinadala sa Luneta, kalahati imported, kalahati local. Yung naiiwan sa simbahan ng Quiapo, kalahati local, kalahati original, imported. Ganon po ang ginagawa nila tuwing dumarating po yung panahon ng translasyon. Ngayon, January 1. Yan po ngayon ang pinag-uusapan sa balita. Na translasyon, paghahanda. Ibabalik na daw pong muli yung translasyon. Yan po ngayon ang pinaghahandahan ng simbahang Katoliko at ng mga ihos doon sa Quiapo. Kahit hindi mo sabing, alam mo naman po, yung mga deboto, hindi mo po mababali yan. Hindi mo mababali yan. Unless nabuksan ng Diyos ang kanilang puso. Paano bubuksan ng Diyos ang puso nila? Sarado na nga po eh. Nakikita nilang rebulto. Rebulto na. Dinadasalan pa. Mula sa patay na kahoy yun eh. Makapagsasalita po ba yun? Hindi nga makalakad, binubuhat pa nila eh. Galing sa simbahan, dinala sa Luneta, ginawang pahalik. Pagkatapos, sililibot nila sa buong Maynila. At babalik na sa dati niyang lalagyan. Saan? Sa Quiapo Church. Ba't
Ba't hindi makalakad yun? Patay na kahoy nga po yun eh. Kahit na buhay na kahoy, hindi nilalakad yan eh. Kahoy pa rin yun. Kahit na buhay pa. Lalo na siguro kung patay. Yung tao patay. Lumalakad pa ba? Kita nyo papunta sa simenteryo? Binubuhat din eh. Nakahiga pa. Oh. Alam niyo po, kahit anong paliwanag mo sa kanila, liban na. Nabuksan ng Diyos ang puso nila. Ano po? Tingnan nga natin sa sulat ni Isaiah. Meron po binanggit dito, ano? Huwag po kayong magagalit, ano? Wala pong personalan to. Pagtuturo lang po ng Biblia. Hindi rin po ako profesor o basta, nagbabasa po ako, nagsishare ako. Yan, nagsishare ako. Ano po? Huwag po kayong magalit sa akin. Tignan po ninyo rito sa Isaiah 44. Ayan, ito po binabasa ko na. Ayan. Yan, ano nakalagay dito? Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto. Rebulto. At walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosan na kanilang pinapahalagahan. Mga bulag at angal ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila'y napapaiyak. Sunod, 10. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. 11. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapaiya lamang. Ang gumagawa nito'y tao lamang. Kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin, sila'y matatakot at mapapaiya rin. O, kita nyo po? Yung gumawa at yung sumasamba, o hindi nyo po ba sinasamba yan? Ang sabi ni Emeritus Father Oscar Cruz ng CBC noong araw sa telebisyon, hindi naman namin tinuturo yan eh. Bakit ginagawa yung prosesyon kung hindi nyo po itinuturo? Father Oscar Cruz. Di kayo mismo, pagbawalan nyo na huwag na kayong magprosesyon. Total, may kapangyarihan po sila eh. Sila yung mga nangunguna sa simbahang Katoliko. Kasi po, alam nyo, pag binagbawal yan, magagalit ang tao sa kanila. Hindi na sila magsisimba. Wala nang abuloy. Sigurado yun. Isipin nyo po yan. Wala pong ano ito walang pamimersonal. Tignan pa natin. 13. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Hindi po ba gawa sa kahoy yung Nazareno? Yung galing sa abroad? Patay na kahoy? Na kapag pala tumatanda yun, ay talaga palang nagiging itim ang kulay. Nagkataon lang, kaya siya nangitim kasi nga po nasunog yung sinasakyang barko. Siyempre, ikaw ba naman, pag hindi ka naging negro naman mahambi ka sa apoy na may usok. Mangingitim ka. Anong sabi? 13. Ang karpintero naman ay kumukuha ng kapirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao. Anyong tao? Hindi po ba anyong tao yung Nazareno? Saka iuukit
inuugit hanggang sa mayari ang isang magandang himayin. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Sa 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Mga mangmang po pala kayo. Unawain nyo naman po salita ng Panginoon Diyos. Tinatakpan nila ang kanilang mga mata at sinasara ng isipan sa katotohanan. 19. Hindi na nila naisip na ang kaputol na ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karne kanilang kinain. Hindi man lang ba nila tinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumasamba sa isang pirasong kahoy. Napakaliwanag po, paliwanag ni Propeta Isayas, ang propeta ng Diyos na si Isayas. 20. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala. Maling paniwala po pala yan. False teaching. At mahirap nang ituwid. Ito nga po yung sinasabi ko. Yung mga deboto ng Nazareno, kahit anong paliwanag mo, ipagpipilitan pa nila yung gusto nila. Ano pong sabi ng Biblia? Mahirap nang ituwid. Sabi ko nga po, unless na unawahin niya ang salita ng Diyos para buksan ng Diyos ang kanyang puso. At hindi siya papayag ng rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Kita niyo po, maliwanag po sa libro ng Poemen. Hindi kaya nila naisip, sabi ng Diyos. May isip ka naman eh. Mag-isip ka naman, gamitin mo naman yung isip na pinagamit sa iyo ng Diyos. Hindi yung magmamatigas ka pa. Tandaan niyo po, mga mangmang ang tawag ng Diyos. Bagamat si Isaias ang doon, pero propeta siya ng Diyos. Tagapagsalita siya ng Diyos. Anong tawag sa kanila? Mangmang. Kaya sabi ni Pablo sa Galacia, ay sa Gawa 17, tayo mga anak ng Diyos. Huwag na kayong umalo dyan. Anong sabi niya? Huwag niyong isipin may ilalarawan ng Diyos sa gawa ng kamay ng tao. Nagawa sa ginto, bato, kahoy, ginawa ng kamay ng iskultor na Katoliko. Wala naman pong iskultor na mga Kristiyano eh. Takot lang nila. Lalo naman ang wala pong Kristiyano, tunay na Kristiyano, ang gagawa ng imayin o sasama sa mga prosesyon o mga nobena, kung tawagin naman ng iba, nobena. Wala po. Kung totoo kang Kristiyano, tagasunod ni Jesus, si Jesus nga mismo, hindi niya sinabing gumawa ka ng rebulto para sa akin eh. Wala siya sinabi. Kasi alam niyang batas ng Diyos na bawal gumawa. Sasambahin mo pa.
Eh di, kalaban mo ang Diyos. Alam niyo ano po nakalagay sa Biblia? Yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mahilig sa ganyan. Mga paganong sistema. Oh. Kaya meron pong parusa. Ano po? Anong parusa? Sabi nila ang Diyos daw mapagmahal. Aba, binola mo pa ang Diyos. Talaga mapagmahal, mahal ka nga niya Pero tandaan mo, marunong din siyang mamarusa. Marunong din siyang mamarusa. Ayon po sa pahayag. Tignan natin ang 21:8 pahayag. Ayon po sa sulat ni pahayag. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nagkikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ang magiging bahagi nila'y sa lawa ng nagliliyab na apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Maliwanag po. Meron silang aantungan na parusa. Akala nyo po, wag nyo po sabihin, wag nyo nang bulahin ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal. Talagang mapagmahal siya. Kahit gahano tayo kasama, mahal tayo. Pero pag nagkamali ka, marunong din mamarusa ang Diyos. Kaya wag nyo na pong bulahin ng Diyos. Ang Diyos daw ay pag-ibig. Ang Diyos daw ay maunaway. Naunawaan naman ako. O hindi ba pambobola yan sa Diyos? Tao ka ba, bulahin mo ang Diyos? Sige nga. Tandaan nyo po yan. Huwag kayong mag-alala. May kasama naman kayo. Meron kayong barkada. Ito po ang barkadang makakasama nila sa apoy ng impyerno. Hindi po purgatorio impyerno. Ito namang ibang mga defender, purgatorio daw. Ang nakalagay po impyerno pipilit pa nila yung gusto nila Oh. Sino yung kasama nila sa apoy ng impyerno? Na ikalawang kamatayan kung tawagin. Dito po sa Revelation pa rin, pahayag. 2010. At ang diablong nandaya sa kanila, nadaya po pala sila ng diablo, ay tinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa alimaw at sa uwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Ayun. Kasama yung uwad na propeta. Yung uwad na propeta, yun po yung mga leader ng simbahan na hindi nagtuturo ng totoo. Yung pong mga pare, sinasabi nila, kagaya ni sabi ko po, si Emeritus Oscarpos, hindi raw nila tinuturo. Bakit naman ginagawa nila? Sabi ko nga po, di wag na lang ilabas. Meron bang pupunta raw para magprosesyon? Ikandado mo yung simbahan ng Quiapo. Pag-araw ng piyesta ng Quiapo, ikandado mo. Meron bang magagawa yung mga... Kaya lang naman, alam nyo po kaya sabi po gamitin nyo naman ang isip nyo. Hindi ba nila iniisip na itong kapirasong kahoy? Handa ka na, nakita ka na. Di ba nila naisip? Hindi ba sila nagtanong sa sarili nila? Na yung buhat-buhat nilang revolto, sinasamba nila? Ay gawa ng kamay ng tao. Bakit? Makakagawa ka bang Diyos? Yan ang sabi doon sa uling talatang binasa natin, doon sa Isaiah 44.
hindi sila papayag ng hawak nilang ribulto ay hindi mga Diyos. Kita nyo, wala po tayong personalan dito. Nagbabasa po tayo, nagbabahagi, nagsishare ako ng biblical teaching about prosesyon, lastrasyon. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan na ibinahagi mo po sa amin ang liwanag ng iyong salita upang kami po'y matuto. Kami matutong sumunod sa iyong turo at aral. Maigpit po ang pagbabawal mo na huwag kaming gagawa ng mga ribulto o imaya. Lalong bawal po, huwag namin silang luluhuran o sasambay. Sapagkat ang sabi mo, ako lang ang inyong sasambay. Opo, Panginoon Diyos. Sa iyo lang po ako sumasamba. Wala na pong iba. Buksan mo po ang puso at isip ng mga taong nanonood, nakikinig ng aking munting video. Kasi nasa iyo rin po ang pasya, Panginoon Diyos. Kung bubuksan mo o hindi ang kanilang puso. Salamat po. Kung sila man po ay may bigat sa buhay, yung paghahanin. Kung sila man may mga iba't ibang klaseng sakit, yung pagalingin sila. Tunay nga po sa iyo, Diyos, ay wala pong imposible. Na po, sa ngalan ni Jesus, amen and amen. Kaibigan, ayan, alam mo na, like and share. Kayong mga nasiran, i-share nyo na po, i-share sa iba yan. Malay ninyo, magdala din, makatulong kayo, magliwanag sa mga iba ang salita ng Panginoon Diyos. Di po pa napakaganda niya. Amen po ba, kaibigan? Minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag. Kaya po tunay, kasi po merong peke. Ayan. Ano yung tunay? Yung biblical teaching. Wala tayong dinagdag, wala tayong binawas. Kung ano po yung nakasulat, lahat po yun binasa ko. Ano po? Maraming salamat sa iyo, kaibigan, ha? God bless us all. In Christ alone. Kay Christ alone po tayo maniwala. Wala nang iba. Amen? Amen.